Magandang araw ka-adventures! Kumusta po kayong lahat at welcome back po sa ating channel. At sa ating pong mga kababayan po na nandito ngayon at nanonood, maraming salamat po. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe na po kayo. Dahil po itong channel na po to ay hindi naman po puro pamamasan ang ginagawa natin. At nais ko rin po makapag-share na kapupulutan po ng aral po para sa lahat. So tulad po ngayon, wala po tayong ganap, wala po tayong napuntahan dahil weekends po. So minarapat ko pong kunin po ang oportunidad na to na magkaroon po ng parang heart to heart talk po para sa ating lahat. At alam ko naman po na hindi naman ako ganun ka-importante sa YouTube world, pero gusto ko pong magkaroon po ng purpose kung bakit nandito po ako ngayon sa YouTube. So isa po sa mga purpose ko po ang maipaabot dahil po ito po ay isang sensitibo pong bagay din po, mga usapin na matagal na pong dinaranas po. So ang video po ito ay tumutukoy po or patungkol po ito sa aking isa po sa advokasya na tulungan po ang katulad po isang PWD po. So hindi po nakakaalam, ako po ay isang polio victim po at hindi po nalalayo sa mga naiisip po ninyo na isa po ako sa mga nabubuli sa lipunan. So gusto ko pong i-share po sa inyo ano po ba ang pakiramdam ng isang merong kapansanan na at ano po yung mga napagdadaanan. At ako po ay magpapasalamat po sa inyo kung matatapos po yung video nito. So ito nga po, tayo po ay mag-uusap tungkol po kung paano ba ako naging ganito. Base po sa pagkakakwento ng aking nanay, sumalangit nawa po at mahal na mahal ko po yun. Isa po akong biktima ng malpractice at ayon pa rin sa pagkakwento naturukan po ako ng injection sa bandang likuran at may tinamang ugat at yun po ang nag-cause kung bakit po nagkaroon po ako ng ganitong disabilities. Hindi ko na po inalam kung anong mga detalye kung masino pero growing up po hindi ko na ho natanong sa sarili ko dahil punong-puno po ako ng pagmamahal at pag-aalaga ng aking mga kapatid. At shout out sa aking mga kuya at mga ate na kahit hindi naman kami sinuwerte sa buhay, maswerte ako sa pagmamahal na binuhos nila sa akin dahil ako po yung bunso sa aming family. So hindi po ako ganun naghanap ng sagot sa lahat po kung bakit nagkaganito pa ako dahil growing up po nakita ko naman yung effort ng aking family para maisaayos po kung anong kalagayan meron ako. Hindi ko masasabing mahirap at hindi ko rin nasabing madali dahil habang ako po yun ng bata pa hindi naman naging big deal sa akin yung mga bagay na hindi ko pa masyadong naiintindihan. Pero growing up, ay doon na pumapasok na mahirap. Siyempre, mahirap lalo na po pag nasa school ka at may mga physical activities na kailangan mong gawin. Siyempre, ikaw bilang isang merong disabilities, nagkakaroon ka ng limitation sa mga gagawin sa school. At nagiging fortunate din naman ako dahil sa mga teachers ko nung nasa elementary po ako at hindi nila pinafeel sa akin na meron akong limitasyon. Bagkus binigyan po ako nila ng lakas ng loob para gawin yung mga physical activities na noon hindi ko iniisip na may mga taong nakatingin at habang nakatingin na tumatawa. So wala ko sa akin sa hirap yung mga times na kapag dumarating ka sa school at tumadaan ka sa hallway na nakikita mong pinagtatawanan ka habang nag-uusap sila, yung nakakaroon ako na nako-conscious na po ako every time na dumadaan ako, pumunta ako sa school. Pero hindi naman ho yun naging hadlang para sa akin na isiping hindi na ako mag-aaral. Gusto ko po talagang mag-aaral that time dahil nakikita ko po yung drive nung nanay ko na walang mangyayari sa akin kapag mas inintindi ko yung sasabihin or ginagawa ng iba towards sa akin. At growing up po, nagkakaroon po ako ng emotional stress dahil nagkakaroon na po ako ng mga questions, maraming tanong sa utak ko na bakit ganito, bakit ganyan, bakit kailangan magkaganito, bakit ako, bakit kailangan maging ako. So yung mga question na yun yung mga nagpa-trigger sa akin na ano ba yung naging kasalanan ko, bakit ako yung binigyan ng ganito. So hindi naman po ganun kadali para sa akin na
na maisip yun dahil syempre lahat ng mga klase mo lakad ng maayos, nakakatakbo, nagagawa lahat ng gusto when it comes on a physical aspect na side. And syempre ako, may time din naman na naiinggit ako kasi alam ko naman sa sarili ko na hindi ko talaga siya kaya. Although kaya ko, pero meron lamang limitasyon. Yun pong ibig ko sabihin. At sa ganung lalaman ng isip ko at yung mga nararanasan ko, bumababa yung aking self-esteem. Nahihiya po ako lagi. As much as possible, ayoko nang lumabas, ayoko nang maglakad, ayoko magpakita sa tao. Sa ganung pag-iisip po, hindi ko po na-realize dahil syempre teenager po ako. Syempre, yung confusion sa time na yun marami. So, fortunate din naman po ako dahil sa guidance naman po ng aking mother na lagi ko po kasama, sa aking mga kuya na nakikita kong pinagtatanggol ako, nagkakaroon po ako ng lakas ng loob. At ako yung napapasalamat din sa kanila dahil nagpudla sila ng patience sa puso ko na dapat hindi yun yung mga iniintindi ko bagkus yung sarili kong iniintindi ko. Siguro growing up, isa sa pinaka tumatak sa akin or talagang tusok na tusok sa puso at isip ko, isa sa mga salitang hindi ko talaga makalimutan yung pagsabihin kang sayang. Yung salitang sayang, sayang ka, bakit nakaganyan, sayang naman. Sayang naman tong batang to. Paano na yan? Sayang naman siya. Mga ganun. So, ako, habang lumalaki ako at nagkakaroon ng maturity sa pag-iisip, syempre natatanong ko sa sarili ko, bakit ako naging sayang? Wala na ba akong silbi? Wala na ba akong magagawa sa mundong ito? Or talaga bang hanggang doon na lang yung tingin nila sa akin? So, syempre, nagkakaroon ako ng question sa sarili ko at nagkakaroon na rin ako ng negativity na hindi maniwala sa sarili ko kasi sayang sayang at sayang. So habang lumalaki po ako, habang nagmamature po, nagkakaroon po ako ng drive na yung salitang sayang na yun magkaroon po ng ibang kahulugan. Hindi po pagiging sayang lang sa pagkakaroon ng disability. So yun po. At meron pa akong mga lalo na sa mga classmates, hindi naman din talaga naiiwasan yun, no? Ikaw talaga yung nagiging tampulan ng tukso, ikaw na laging mga naiinsulto. So meron pa moment nito, hindi ko to makakalimutan naging best friend ko siya nung elementary at siya rin yung nagtatanggol sa akin noon nung nasa elementary kami noon. Hindi ko na mababagitin ang pangalan, pero kung napapanood niya ito at naalala niya, so wala akong galit sa'yo. Nung elementary kami, siya yung lagi ko kasama, umuwi, kasi isang lugar lang inuwi namin, isang school lang din at classmate ko po siya. Naalala ko pinagtatanggol talaga ako sa mga namumuti sa akin, naaway niya, hinahabol niya. And then nung naghiwalay kami nung after graduation ng elementary at nakita kami ulit nung high school, so syempre nag-expect din ako na nag-expect ako kasi kasama ko, so parang at ease ako na kahit papaano may taong hindi tatawa sa akin. Pero unfortunately, siya pa yung unang taong nagsabi sa akin na hoy, inayos na ng gobyerno yung daanan, ba't mo sinisira? Diba? Masyadong tusok to the bones yung sinasabi niya na ako yung dahilan kung bakit sinisira ko yung pinasementong daanan ng gobyerno. So napakasakit yun para sa akin, pinaka-worst sa lahat ng mga sinasabi dahil hindi ko naman ginusto na magkaroon ako ng ganito. At ako yung napapasalamat at the same time kasi isa yun sa mga salitang nakakapagpalakas ng loob sa akin na magkaroon ng confidence. Pero during teenager ako, hindi ganoon kadali sa akin na i-accept na yun yung mga sinasabi sa akin na masasakit. Mga bagay, siguro yun na lang siguro yung pagtakbo kasi yun yung mga bagay na hindi ko talaga kayang gawin.
Ay, hindi ko sinasabing hindi ko kaya tumakbo, pero siyempre iba talaga yung normal na paan na pag tumatakbo kayo, hindi po ba? Kahit kayo naman din siguro isipin nyo hindi ba ganun. So, yung mga bagay na gusto kong gawin na hindi ko kayang gawin yung siguro yung mga pagsasayaw, dahil kahit anong lambot ng katawan ko, kung naiisip ko pagtatawa na lang ako, hindi ko na ako ginagawa. Dahil alam ko sa sarili ko, alam ko din kung kailan ako pinagtatawanan at sa hindi. Kasi alam ko naman yung mga tao ngayon, ang mga tao way back nung high school, kahit hanggang ngayon naman marami silang marami silang dahilan para tumawa. Kaya ako po sa sarili ko, hindi ko na ako ginagawa. At natuto na rin po akong tanggapin sa sarili ko kung anong mga limitasyon meron ako at mga bagay na pwede kong gawin base lang sa kaya ng katawan ko. So yun po. Wala akong nakikitang dahilan ko para magalit sa Diyos at lalong wala akong mahanap na rason para gawin yun sa Kanya, dahil ako ay nagpapasalamat at ako'y binigay niya ng pagkakataon na mabuhay dito sa mundo at maranasan yung mga sigurong mapapait at meron naman ding dahilan para maging masaya at mabuhay sa mundo, at hindi sa dumating sa puntong nagalit ako sa Diyos, bagkus ako'y nagpapasalamat sa Kanya at talagang walang dahilan para magalit sa Kanya. May mapagkakataon din naman na naisip ko na parang masarap mawala. Pero mas naisip ko noon gusto ko maging invisible para hindi ako nila makita. Yung tipong maglalakad ka sa harap ng mga tao na hindi ka nila nakikita at makikita ka na lang nila, nandun ka na kung saan ka dapat napupunta. So mga ganong pagkakataon lang, pero alam ko namang imposible yun. So hindi sumagi sa isip ko na gusto ko maglaho, dahil alam kong merong mga taong nagmamahal sa akin kahit papaano. Merong mga taong naniniwala din naman sa akin. Hindi ko naman ho nilalahat na lahat na nakapaligid sa akin ay nangungutya. Siyempre, nilalagay ko po sa isip ko na may mga taong nagiging parte ako sa buhay nila, at may mga taong kapag napag-uusapan ang tungkol sa kapansanan ko, okay lang naman din, pero hindi ako magpapaka-plastic na hindi ako naapektuhan. May time na nanliliit ako, may time din na kapag sobra yung tanong, yung parang yung kailangan mong mag-explain, syempre nararamdaman ko nun parang nawawalan ako ng silbi dahil ganun. Pero sa akin lang po yun, hindi ako nagde-judge. So, hindi ko po pinampungunahan yung mga taong nagtatanong tungkol sa aking kapansanan, pero naiintindihan ko po sila. Siyempre may mga tao talagang curious at saka taong concern na paano nangyari at bakit nagkaganon ako. So siyempre may time lang talaga na pinanghinaan ako ng loob, yung parang lahat ng mga naging napagdaanan mo wala lang dahil ganito nga. So mga ganong bagay lang po, mga ganong pagkakataon, pero most of the time po natuto po akong i-divert yung utak ko sa mga mas mahalagang bagay kaysa problemahin po yung mga tanong ng mga tao sa akin. So ako'y nagpapasalamat din sa mga taong marunong umintindi at very sensitive po sa mga gustong maitanong tungkol sa akin. So saludo po ako sa inyo. Paano at saan? Siguro paano ba ako nakakahanap ng lakas ng loob? Siyempre, yung mindset ko na lang po na paano ko i-absorb lahat ng mga sinasabi, lahat ng mga pangungutyang natatanggap ko. Siguro napag-aralan ko na rin pong maging maging balat, makapal ang balat. Nakahanap ako ng reason, nakahanap ako ng way kung paano ko i-divert yung utak ko na hindi masyadong dibdibin lahat ng mga sinasabi sa akin. So saan ko hinuhugot yung lakas na? Siyempre sa nanay ko, kasi siya na naman yung unang-unang taong naniwala sa akin at nag-push sa akin. At siyempre kasama din naman yung tatay ko, mga kapatid ko. Sila yung magiging source ng lakas ko, kasi sila yung mga taong unang naniwala sa akin, sila yung nagbigay ng lakas ng loob sa akin. At sila yung mga iniisip ko na that time na hindi ako matitibag ng ibang tao, dahil alam kong may mga malalakas akong pundasyon na nasa likod ko, which is
yung family ko naman, hindi ako ganun ka proud na sabihin sa ibang tao, lalo na po sa mga relatives ko na ganun ako ka proud with them. Pero sa sarili ko po, kung ano po meron ako sa buong pagkatao ko ngayon, sa pag-uugali ko, sa values na meron ako dahil po sa kanila. Paano ko ba hinaharap? Pinapasabugan ko po, binabaril, pinapabarang, at saka kinukulong. Joke lang po, hindi po ganun. Hindi po ako ganun kasama. Paano ko nga ba hinaharap yung mga taong nangungutya sa akin? Siyempre, hindi po, siyempre, nung naikwento ko earlier kanina, nahihiya po ako. Nakayoko na lang po ako lagi pag may mga taong nangungutya sa akin. Pero sa ngayon po, natatawa na lang po ako. Ibig ko sabihin, hindi naman ganun kataas noo akong humaharap with them. Hindi po ako nagyayabang with them. Siguro, masasabi kong nagkaroon lang ako ng way na ipagdasal sila. Hindi naman literal na pumapasok talaga ako sa simbahan at nagnonobena para sa kanila. Ano sila siniswerte? Ibig ko sabihin, pinagdarasal ko sila sa Diyos na sana maliwanagan yung utak nila na hindi dapat pinagtatawa ng mga ganung bagay, hindi na dapat kinukutya or ginagawang katatawanan ang disability ng isang tao. Pinagpasa Diyos ko na po na sana bigyan niya ng kaliwanagan yung utak ng taong yun, na sana kahit papaano maging responsable sa kanyang pananalita sa kapwa, lalo na sa katulad kong may disability. Dahil hindi ko kasi ganun nakakatulong sa tulad ko na pagtatawanan ka, nagkakaubos or nakakatanggal po ng lakas ng loob yun. Pag alam mo may isang taong pinagtatawanan ka, may mga taong ganun kakitid ang mga utak, syempre, na pag-aralan ko talagang dead mind sila yun at wag silang pansinin. Hayaan na lang, ipasa Diyos na lang, or kung pwede ipasa demonyo na lang sila. Pero hindi ho magandang ganun na mag-wish ka ng hindi maganda sa kapwa. Pero kung may mga times din naman, syempre tao lang din naman po ako, may nasasaktan din naman ako, syempre may puso ako kahit papaano. Binibigyan ko ng atensyon. Ibig kong sabihin, kung worthy din naman sila sa oras ko at karapat dapat silang pag-aksayahan ng oras ko, binibigay ko naman din po sa kanila. Hindi ho para mang-away, hindi ho para maging masama sa harap nila, kundi gusto kong maintindihan nila at gusto kong maunawaan nila na ang mga ganung bagay, lalo sa tulad kong may kapansanan, hindi ho dapat na pinagtatawanan. At lalong-lalo na po, hindi po sana na sila magkaroon or hindi sila mabigyan ng pagkakataon na at the same time maging masama na nagkakaroon sila ng hindi magandang ugali towards sa tulad ko may kapansanan. So yun po yung pinaka the best lesson na natutunan ko, at fortunate din naman ako na hindi ko pinahirapan yung sarili ko sa ganung bagay, at isa po yun sa pinagpapasalamat ko sa mga nakapaligid sa akin na syempre masasabi kong maswerte rin ako kahit papaano. Hindi ako yung taong magpapaapi na lang o magpapaapekto. Siyempre, lumalaban din naman ako. Siyempre, pumapatol din naman po ako. Siyempre, kahit kayo din ako siguro, kahit simpleng masakit na salitang sabihin, ibato sa inyo, siyempre, di ba? First na reaction nyo, siyempre, hindi kayo matutuwa. Marami ako maalalang nakipag-away talaga ako. Pero nung, siyempre, elementary ako, nakikipag-away talaga ako. Kasi siyempre, di ba, bilang bata, marami kang hindi masyadong naiintindihan sa takbo ng buhay, at lalong-lalo na marami ka pang kailangan matutunan, at syempre nagre-react ka sa kung ano lang yung mga nararamdaman mo bilang bata. So yun, ganun po. Hindi naman umabot na nakipagsuntukan talaga ako, kasi meron akong gumawa nun. Meron akong kaibigan na gumawa nun, at meron din naman akong pamangkin na gumawa nun, at hindi ko rin nakakalimutan. So shout out dyan kay Ami Agduma Aler. Alam mo yan, bakit love na love kita, dahil ikaw ang isa sa mga tumatak sa utak ko na tagapagtanggol ko talaga. Pero mabalik tayo doon sa tanong, hindi ho ako ganun, o hindi ako umabot sa ganun na
nakipag-away talaga, nakipagsuntukan, nakipagsakitan. Siguro sa mga palitan ng masasakit na salita, oo, inamin ko yun. Kasi syempre, sino ba naman ang hindi, di ba? Ikaw yung kukutsain, hindi ka magre-react. So syempre, kailangan mo ring magbigay ng leksyon sa mga taong sa una, siguro masasabi kong nagagalit ako. Nagkakaroon ako ng sama ng loob sa mga taong nangungutya sa akin. Pero at long run po, sa pag-mature naman po ng utak ko, mas naiintindihan ko po sila kung saan sila nanggagaling. Dahil hindi ho nila nararamdaman yung nararamdaman ko bilang isang may kapansanan. Kasi magkaiba naman po kasi yun eh. Dati, ang pananaw ko sa mga taong nangungutya sa akin mga yung literal na walang puso, walang kaluluwa. Dahil iba ho yung sakit na idudulot nung bata pa ako kaysa sakit na nadudulot na ganong mature na po ako. Sa ngayon po hindi na ako nagagalit, mas naiintindihan ko na po sila dahil iniisip ko po na siguro kung sila yung binigyan ng Diyos ng ganitong kondisyon, siguro mas hindi nila matatanggap or siguro nagpakamatay na or anything o nasiraan na ng bait. At doon ko po nakikita yung bright side na yun na at nare-realize ko din sa sarili ko na malakas talaga yung loob ko dahil naibigay sa akin ng ganitong kondisyon. At doon sa mga taong nangungutya sa akin, okay lang sa akin ngayon, pero may times din naman talagang nasasaktan din ako kahit papaano. Hindi ako magpapaka-plastic na hindi ako nasasaktan. Siyempre, hanggat may puso po ako, makakaramdam po ako. Gusto kong sabihin sa mga tao, sa mga nakakapanood po ng video ito, na sana po wag nyo pong ipadama sa mga taong may kapansanan na mabigat yung pinagdadaanan nila. Yung parang mas lalo silang nagkakaroon ng awa sa sarili nila to the point na nagkakaroon na sila ng self-pity, ng tiwala sa kanilang sarili at syempre nagkakaroon na sila ng pakiramdam na wala na talaga silang silbi sa lipunan. So kung hanggat maaari po, iwasan po natin na kutyain ng mga taong merong disability, bagkus tulungan po natin silang magkaroon ng lakas pa ng loob. At sa ating mga magulang naman din po, ako po yung nananawagan po sa ating mga mahal na magulang na sana po bigyan po ninyo ng oras or pagtuunan po ng pansin na bigyan po ng leksyon yung ating mga anak na hindi ho dapat na pinagtatawanan ang may mga kapansanan. Kasi po nagsisimula po sa loob ng bahay po yan at hindi naman po ganun ka hirap gawin at alam ko na pong nare-reinforce din naman sa school kung paano po nagkakaroon ng respeto ang isang bata sa kapwa, lalo na po sa tulad kong may disability. At sana po mawala na po sa lipunan yung mga taong hindi ko hinihiling po na mamatay sila or anything. Ang hinihiling ko po ay sana po mawala po sa isip ng mga tao na pagtawanan po yung mga taong may disability. Hindi po siya dapat source ng katuwaan at sana po in the long run po instead na papagtawanan dapat maunawaan po. So yun po gusto ko sabihin. Gusto ko lang sabihin sa'yo na wala pong mali sa'yo. Walang mali sa'yo. Nilikha ka ng Diyos at mahal ka ng Diyos at palakasin mo yung loob mo at labanan mo yung tulad ng mga sinasabi ko kanina na may karapatan ka sa mundo. Hindi ka niluwal ng ina mo sa mundo para kutyain ka at pagtawanan lang. Meron kang purpose sa mundo at sana yun yung hanapin mo na magkaroon ka ng lakas ng loob na ma-serve mo yung purpose mo sa mundong ito at kahit papaano, kahit meron kang disabilities, meron kang nagagawa sa sarili mo, sa pamilya mo. Yun po yung gusto kong magkaroon ka po ng lakas ng loob. Tulad po sa akin, kung paano ko pinaglabanan po yung mga pangungutya, pagtawa sa akin ng mga tao. At siguro, gawin mong lakas ng loob, inspiration yung mga salitang yun or gawin mong weapon yun sa paglaban sa buhay at patuloy na labanan ang hamon ng buhay at tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Ayan nga, Adventures, maraming salamat sa pakikinig at sa pagtapos po ng video ito, naway may napulot po kayo at meron po kayong naunawaan
at tulungan niyo po akong i-spread po ang aking isinusulong na sana mapakinggan din po ang mga boses po na katulad ko isang PWD. At kung meron po kayong mga gustong linawin, may gustong i-share at lalong may gustong itanong, ako po'y magiging masaya na sagutin po ang lahat ng inyong mga katanungan. Comment niyo lang po i-comment lang po ninyo sa baba at huwag po kalimutan i-like ang video ito at mag-subscribe na rin at share na rin po yung video ito sa lahat. So maraming salamat at lagi po tayong mag-ingat mga ka-adventures at sa susunod po na video. Paalam.